Ano ang 3 stages ng peace o kapayapaan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Leia Lopez. Mrs. ko po yan. Magkalapit lang yung birthday namin, no? Pasko at bagong taon. So, binabati ko rin po si L. Grace Magno. Maligayang kaarawan po sa inyo at patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. Now, yung topic po natin ngayon ay Jesus, the Prince of Peace. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Jesus as the Prince of Peace fulfills God's promise to bring reconciliation, rest, and harmony between God and humanity. It also means that the peace of Christ will influence the whole world. Meron pong 3 stages or levels or phases yung kapayapaan. A disciple of Christ must reach the 3 stages of peace. First, being a peaceful person. Second, being a peace-loving person. And third, being an influential peacemaker. Ito pong 3 stages or phases na ito, lahat po meron nito ang ating Panginoon Jesucristo. Siya po yung ating Prince of Peace. Siya po yung source ng kapayapaan. Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, "For to us a child is born, to us a son is given." So, nung pinanganak ang ating Panginoon Jesucristo, sabi dito, iaatang sa kanyang balikat ang paggugobyerno. "And the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Ito po yung pinakuna nating katuruan ngayong araw. Number 1, Jesus is the Prince of Peace. Ang ating Panginoon Jesucristo, hindi lamang po siya yung kalmado at mapayapa, no? Gentle. So, hindi lang yun nandun sa, sa, kumbaga, yung estado, yung kalagayan ng kanyang puso na calm and peaceful. Hindi lang po ito patungkol dun eh. So, when we say Jesus is the Prince of Peace, again, may 3 phases or stages po yan na napakagandang maunawaan at aralin at isabuhay. Jesus is the Prince of Peace. Yan po ay ma-impluwensyang kapayapaan ng ating Panginoon Jesucristo. He is the Prince of Peace. Siya mismo mapayapa, siya mismo peaceful. At the same time, He is peace-loving. Ibig sabihin, ang ating Panginoon Jesucristo, hindi siya yung mahilig mang-away o, nag-aamok, no? Hindi siya yung nagsisimula ng mga gulo. He's peace-loving. At the same time, meron pang pangatlo, he is also our peacemaker. Sa halip siya yung nagsasaayos ng magulong mundo. Peacemaker. Kaya po pag binasa niyo yung mga propeta sa Old Testament, talagang nilulook forward nila yung pagdating ng Messiah. He is the Prince of Peace and He will put order in this chaotic world. Siya yung magdadala at magdudulot ng kapayapaan dito sa magulong mundo. Alam niyo po, makikita na po natin yung ebidensya ng paano lumalaganap ang kapayapaan ni Kristo. Makikita na po natin yan dito sa mundong ito, no? Dati kasi sobrang gulo ng mundo. Kahit dito sa bansang Pilipinas, itong pulupulong archipelago natin, bansang Pilipinas, puro to tribal groups. At mahilig silang mag-away, mga tribal wars. Pero ngayon wala na, no? At sa paglaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo at sa patuloy na pangangaral ng mabuting balita ni Kristo, umuunti na rin po yung gera sa mundo. Napapalitan na ng kapayapaan. So Jesus is the Prince of Peace. Siya mismo mapayapa and He is in charge. He is our King. Nararapat lamang na tayo manampalataya na yung kanyang pinamumunuan ay magkakaroon din ng kaayusan. Otherwise, naniniwala tayo na si Kristo ay walang epekto dito sa mundo. No? Unfortunately, maraming mga Christians parang ganun ang tingin sa gospel eh. Ang gospel kaya lang magligtas ng tao. Ang dugo ni Kristo kaya lang magligtas ng tao para mapunta sa langit. Pero pagdating sa transformation of the world, parang hindi na masyadong naniniwala.
Samantalang sabi sa Colossians chapter 1 verse 20, yung dugo ng ating Panginoon Jesucristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, ang purpose niyan is to restore, to redeem all things. Isaayos lahat ng bagay. Ganon ka makapangyarihan ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya pag sinabi natin Jesus is the Prince of Peace, He is King, He is in charge, nararapat lang na yung kanyang pinamumunuan ay pagharian din ng kapayapaan. Dating magulo, unti-unting naayos dahil ang ating Panginoon Jesucristo, He is in charge. Huwag po nating isipin na si Kristo walang epekto yung paghahari niya. Maraming mga Christians parang may ganong attitude and mentality na parang yung mundo pabulok na ng pabulok yan, walang pag-asa yan. Sino ba naghahari ngayon? Sabi ni Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to me, therefore go and disciple the nations. Bakit inutos ng ating Panginoon Jesucristo na disipuluhin lahat ng mga bansa? Kasi gusto niyang isaayos lahat ng mga bansa. Ganun lang kasimple yon. Pangalawa po, Jesus is the source of peace. Sabi po sa John chapter 14 verse 27, kausap niya yung mga disciples niya, they were troubled, nangangamba sila. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, peace I live with you. My peace I give you. Napakaganda po, no? Peace I live with you. The peace that I'm giving you is my own peace. Jesus is the source of peace. He's the Prince of Peace. He's the source of peace. Kaya yung kapayapaan na yun, ibinibigay niya sa kanyang mga disciples. So sabi niya, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Yung kapayapaan na binibigay ko sa inyo, hindi ito kapayapaan ng mundo na nakadepende sa sitwasyon. Hanggat may pera ka, may pambayad ka ng tuition ng anak, pambayad ka sa ospital just in case magkasakit, mapayapa ka. Pero yung peace ni Jesus, kahit wala ka ng pera, mapayapa ka pa rin. Kahit na nawalan ka ng trabaho, nalugi negosyo mo, mapayapa ka pa rin. Because this is the peace of Christ that does not depend on the situation. So sabi ni Jesus Christ, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So si Jesus, He is the Prince of Peace. He is the source of peace. Pangatlo, Jesus spreads His peace. Yung kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo, pinapakalat niya yan. Lahat ng mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo na tumanggap ng kapayapaan ni Kristo, pinapakalat yan sa mundo. Kaya po sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, si Jesus, Messiah, siya ay tatawaging Prince of Peace. Yung kasunod po noon, sabi dito, and of the greatness of His government and peace. Yung abundance, sa ibang translation, of the increase of His government and peace, there will be no end. Ibig sabihin, lalaganap ang pamamahala at paggugobyerno ng ating Panginoon Jesucristo. Along with that, lalaganap din ang kapayapaan dito sa mundo. Kasi yung ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, kakalat yan, maraming tao makakilala sa Panginoong Jesucristo. Siyempre, kung maraming mga tao na nakakilala sa Panginoong Jesucristo, tingin nyo mag-aaway-aaway pa yung mga bansa. Tingin nyo yung mga kapwa Kristiyano magigera, magpapatayan. In the past, nangyari yun, no? Pero tandaan natin, Jesus is in charge. Jesus is in the business of transforming this broken world. Kaya sabi dito, ang paglago ng kanyang pamamahala, hindi pamamahala ni Satanas ang lalago, kundi ang pamamahala ni Kristo. Hindi si Satanas ang nagtatagumpay, kundi si Kristo. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas. Napakaganda po, no? Jesus spreads His peace. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Gawin po natin very practical. Next year po, yung mga devotions natin, gagawin natin more on, practical. Mas may i-apply natin sa ating mga buhay. Ngayon, yung seminar edition po natin this year, talagang lalalim tayo sa pagkaunawa ng Biblia. Sinimula yun sa Genesis, sa January 1 hanggang sa katapusan ng taon. So, 3 stages of peace bilang application po natin. Lahat po ng ito ay na kay Kristo, na kailangan natin gayahin. Number 1, on being peaceful. Ask God for a peace of mind and heart.
Ang kapayapaan po, hinihingi po yan sa Diyos. At nadadaan po yan sa panalangin. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything. Huwag ka daw mabahala, mabalisa sa kahit anong bagay. But in every situation, by prayer and petition, so sa kahit anong sitwasyon, ang ginagawa natin, imbis na mabahala, ay manalangin, tumawag sa Panginoon. By prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Imbis na alalahanin mo yung mga bagay na wala ka at mga pangailangan mo na wala ka pa sa kasalukuyan, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I need this. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So ask God for a peace of mind and a peace of heart. Yung pumayapa yung ating isipan, yung ating puso. So, ganito po kasi nangyayari. Kapag marami tayong problema, inaako natin, mababagabag tayo, mababalisa. Ang sabi ng Biblia, idaan natin sa panalangin, ibigay natin, present your request to God. At yung kabalisahan natin, papalitan niya ng Diyos ng kapayapaan. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, peaceful. Yung mapayapa ang iyong puso at isipan. Pangalawa po, peace-loving. Dahil ikaw, tinanggap mo na si Kristo sa iyong buhay and Jesus is the Prince of Peace, meron kang kapayapaan sa iyong puso at isipan, ang susunod na de-develop niyan, you're becoming a peace-loving person. Kasi nga, nagbago ka na eh. Ayaw mo na ng away, ayaw mo na ng gulo, ayaw mo ng manira ng iba, ayaw mo na ring sinisiraan ka ng iba. Alam niyo po, kapag ugali nating manira ng kapwa, ito sinasabi natin sa ibang tao, yung tao na kausap natin na yon, bababa yung respeto sa atin. At iisipin nila, maybe subconsciously, no, after a while, maisip nila, siguro itong tao na to, ganito din sinasabi tungkol sa akin. No? Siguro ganyan din siya sa akin pag iba yung kausap niya. No? So, kapag hindi ka peace-loving, it's easy to say bad words about other people. Pero kapag ikaw ay peace-loving, ang una mong nakikita ay mabubuting katangian ng mga tao. So, peace-loving. Aspire to be a peace-loving disciple. Si Jesus Christ is the Prince of Peace, nararapat lang na tayo rin ay mga maging peace-loving disciples of the Lord Jesus Christ. Pangatlo po, peacemaker. Aim to be an influential peacemaker. Ang ating Panginoon Kristo, kung siya po yung master ng lahat ng mga peacemakers, tayo tinawag niya na maging peacemakers. Hindi po sinabi ng Biblia na maging peaceful ka lang. Kaya may stages yung growth natin. Hindi sinabi ng Biblia na maging mapayapa ka lang or maging peaceful ka. Ang sabi ng Bible, maging peacemaker ka. Bakit? Kasi may mission si Lord . Ang mission ni Lord, pakalatin yung kapayapaan dito sa mundo. At ikaw bilang disciple, gusto niya na maging peacemaker ka. Pag may conflict, nandun ka to reconcile. Hindi para makisali at maglagay ng gatong sa nag-aapoy na conflict. So, ang gusto ng ating Panginoon, maging peacemaker tayo. Sa pamagitan natin, nagkakaroon ng reconciliation yung mga tao. Yung matagal nang hindi nagkikitang magkakapatid dahil sa kanilang mga hidwaan, long time ago. Dahil ikaw naging Kristiyano na, ang attitude mo, perspective mo, I need to become a peacemaker. Kung ikaw ang involved, kahit hindi ikaw ang gumawa ng masama, you apologize. No? Ikaw na mag-sorry, ikaw na magpakumbaba. Bakit? Kay Kristo ka na . Peacemaker ka na. Hindi ka lang basta peaceful. Peacemaker ka na. Ibig sabihin, actively, you're doing something towards peacemaking. Peacemaker. Aim to be an influential. Hindi lang basta peacemaker, kundi influential. Na-influensyan mo yung mga tao patungo sa kapayapaan. Now, para sa ating discussion, what is the importance of achieving the 3 stages of peace? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Father, forgive me because sometimes I'm not being an instrument of peace. I acknowledge that Jesus is the Prince of Peace. He works towards reconciliation, restoration, and peace.
Help me to embrace His forgiveness. Release bitterness and walk in harmony with others. Let His peace shape my thoughts, words, and actions, and help me share it generously with those around me. I also pray that you will give me peace of mind and heart in every situation. Enable me to trust you completely. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Candelaria na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo nating Panginoon. Now, kung kayo po yung may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.